Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. December 5, 2024 nang lumabas ang isang balita na nagwakas sa nakakalungkot na paraan ang pagkawala ng isang pulis. Ang pulis ay natagpuan ng patay at pinaniniwalaan nga na pinira-piraso pa ang kanyang mga labi. Ikinagulat nga ng mga Pinoy ang balitang ito na naging laman din ng international media. Ang mas nakakagulat pa, kapwa pulis din ng biktima ang may gawa ng nakakagimbal na krimen. Tanong nga ng karamihan, ano kaya ang buong pangyayari? At ano ang nag-udyok sa pulis na gawin iyon sa kanyang kabaro? Ang biktima ay kinilalang si Police Executive Master Sergeant Emmanuel De Asis, 55 years old. Si Emmanuel ay nakadistino at nakatira sa Puerto Princesa. December 3, 2024 nang lumabas ang isang Facebook post na nagpakilalang pamangkin ni Emmanuel. Ayon sa post, humihingi siya ng tulong na mahanap ang kanyang tito. Sinabi din na nag-post ng November 27 pa nawawala ang kanyang kaanak. Nakatakda daw o dumalo si Emmanuel sa isang event ng November 30 pero hindi ito nakapunta. At simula nga ng November 28 ay hindi na rin ito makontak. Ayon sa PNP, nagpatuloy na din ang anak ng biktima sa police station para mahanap ang nawawalang ama. Sinabi nga din na nag-post na nag-umpisa ang investigasyon sa isang sketchy report. Sinasabi nga na ang biktima ay may kasamang isang babae in an intimate encounter sa bahay ng sospek na naging dahilan nga umano kung bakit binaril ng sospek ang biktima. At ang walang basehan na alegasyon na ito ay sinisira ang buong pagkatao ng biktima, ang kanyang kredibilidad at reputasyon bago pa man lumabas ang buong katotohanan. Ayon naman sa phone tracking application, huling nakita si Manuel sa isang motel sa Lower Bicutan, Taguig City. Sa investigasyon, natuklasan sa CCTV footage na ng November 28 ng gabi, nag-check-in si Emmanuel sa isang motel. At bandang 8:30 ng gabi, lumabas si Emmanuel mula sa motel at sumakay ng isang grab patungo sa Camp Bagong Diwa. Sa CCTV sa Camp Bagong Diwa, huling nakita si Emmanuel na may kasamang babae. Ang babae na ito ay si Police Executive Master Sergeant Rosemary, 44 years old. Si Rosemary ay asawa ng pulis na si Lieutenant Colonel Roderick, 45 years old. Mas mataas ang posisyon ni Roderick kaysa sa biktimang si Emmanuel, habang si Rosemary at Emmanuel naman ay magkapareho ng ranggo. Sa kuha ng CCTV, nakita umano sina Emmanuel at Rosemary na pumunta sa Married Non-Officers Quarters apartment sa Camp Bagong Diwa. Agad na nagsagawa ng investigasyon ang mga pulis sa apartment ni Rosemary na nasa loob nga ng Camp Bagong Diwa. December 4, 2024 nang nahanap ng mga pulis ang mag-asawang Rosemary at Roderick sa kanilang apartment. Sa ibang balita, sinabi nga na sumuko sina Roderick at Rosemary matapos silang puntahan sa apartment ng mismong anak ni Emmanuel. Agad na in-interrogate ng mga pulis ang mag-asawa. Dito na inamin umano ni Roderick na patay na si Emmanuel at siya ang pumatay dito. Ayon sa extrajudicial confession ni Roderick, November 28 bandang alas 8 ng gabi nang umuwi siya sa apartment nila ni Rosemary. Pagpasok umano ng lalaki, nahuli niyang magkasama ang kanyang asawa at si Emmanuel na may intimate na ginagawa sa kanilang sala. At agad na binaril ni Roderick si Emmanuel. Matapos ang pamamaril, inutusan umano ni Roderick si Rosemary na kumuha ng lagari. At dahil nga dito, pinaniniwalaan na ginamit niya ito para magkahiwalay-hiwalay ang labi ng biktima. Nakita din ni Rosemary ang lahat ng ginawa ng kanyang asawa kay Emmanuel. Pagkatapos, inilagay ni Roderick ang labi ni Emmanuel sa isang sako at isinakay sa kanyang sasakyan. Dinala ng sospek ang labi ng biktima sa kanyang ancestral house sa Baguio City at doon ibinaon. December 5, 2024, natagpuan at narecover nga ang labi ni Emmanuel sa Baguio City. Kasama nga sa mga narecover ng mga pulis ang 2 sako, 2 puting t-shirt at isang sangkalan. Agad na inaresto ang mag-asawang Rosemary at Roderick at kinasuhan ng murder at ikinulong. Inirekomenda naman ng Southern Police District na tuluyan na sibakin sa serbisyo sina Roderick at Rosemary para sa ginawa nilang krimen. Ayon sa hepe ng SPD na si Police Brigadier General Bernard Yang, malinaw ang paglabag ng 2 sospek sa Code of Conduct ng PNP kung mapatunayan ang krimen. Papasok daw ang kaso sa grave misconduct at kasama nga sa parusa ay ang matanggal sila sa serbisyo.
Sa huli, sinabi ng PNP na ang tinitingnan nilang motibo sa krimen ay crime of passion. Pero iginiit nila na walang nabanggit ang suspect kung pinagplanuhan ba niya ang krimen o hindi. Pero ayon sa pahayag ng pamilya ng biktima, mali at walang katotohanan ang extrajudicial confession ng suspect. December 6, 2024, nag-post ang isang anak ni Emmanuel sa social media na isa ring pulis. Sa unang linya ng kanyang post, mababasa nga ang mga katagang massacre, not alleged murder, o walang awang pagpatay, hindi simpleng pagpatay lamang. Sinundan niya din ng isang Bible verse ang kanyang post ng Job chapter 1 verse 21. The Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Ayon din sa kanyang post, nitong mga nakaraang araw may kumakalat na malisyosyong balita ang aking ama at ang isang demonyong babae ay nahuli sa akto na nagresulta sa pamamaril sa aking ama na ginawa ng demonyong asawa ng babae. Ang ulat na ito ay base lamang sa maling extrajudicial confession na ginawa nitong dalawang individual na pumatay sa aking ama. Para sa paglilinaw, ang nangyari ay isang setup. Nagsimula ang lahat ng sapilitan nilang dinukot at walang awang pinahirapan ang aking ama, na nagresulta sa malagim na pagkamatay ng aking ama. Ang mga nangyari ay planado at pinagplanuhan simula pa noong March 2024 hanggang sa kasalukuyan. Ang plano ay patayin ang aking ama sa oras na bumisita siya sa Maynila. Ang nagplano at nagsagawa nito ay ang dalawang demonyong individual na ito na sina Police Lieutenant Colonel Roderick at Police Executive Master Rosemary at kanilang mga kasamahan. Ang krimen na ito ay hindi lamang ginawa ng 2 tao kundi ng 10 hanggang 20 individual. Sa kanilang mga kasabwat, ang inyong mga araw ay bilang na. Katulad ng aking personal na pagpupursigi na hanapin itong dalawang individual sa loob lamang ng 48 hours. Hahanapin ko ang hustisya hanggang sa hangganan ng batas. Gagamitin ko ang lahat ng aking mga pagsasanay at kasanayan bilang Qualified Special Forces Operator para hulihin kayong lahat. Hindi titigil ang buong pamilya ko hanggat hindi kayo nasa loob ng selda ng kulungan. Dagdag pa sa kanyang post, sa lahat na nagbabasa ng pahayag na ito, naway maalala nyo kung gaano kalinis ang puso at mabuting tao ang aking ama. Ang legacy ng aking ama ay palaging mabubuhay sa mga taong personal niyang naantig at na-inspire. Sila ang magpapatotoo sa tunay na pagkatao at mabuting katangian ng aking ama. Nanawagan din ang anak ni Emmanuel na i-repost at i-share ang kanyang post. Kasama nga sa post ay ang larawan ng spot report ng nangyaring krimen. Sinabi sa balita na ang anak ni Emmanuel ay isang police captain na nakatalaga sa PNP SAF o Special Action Force. Kasabay nito, nagpost din ang pamangkin umano ni Emmanuel. Ayon sa babae, naniniwala ang kanilang pamilya na ang batas ay magiging patas at makukuha agad nila ang hustisya. Naglabas din ng pahayag ang babae hinggil sa sinasabi ng suspect na motibo sa pagpatay kay Emmanuel. Ayon sa post, FYI, hindi baliw ang tito ko para magkaroon ng intimacy sa loob ng NCRPO compound. At alam ng tito ko na police colonel ang asawa ng babae. May malalim na dahilan kung bakit ginawa ito sa kanya ng colonel. Naniniwala kami na isang setup ang pagpatay kay Emmanuel. Hindi siya pupunta sa NCRPO compound kung walang nagkumbinsi sa kanya o walang kumuha sa kanya. Pulis ang sangkot sa krimen. Siyempre, alam niya agad ang isasagot niya kung siya ay mahuhuli. Wala na ang tito ko. Hindi na niya maipagtatanggol ang kanyang sarili. Hinihingi po namin ang inyong respeto sa pamilya ng namatay. Kung talagang nahuli sa akto ng Colonel ang tito ko at ang asawa niya, bakit kailangan pang itago ng Colonel ang krimen at ang labi ng tito ko? May sariling kondominium at bahay ang tito ko sa Maynila at walang nakatira doon. Anumang oras, pwedeng magdala si Emmanuel ng babae doon kung gusto niya. Pero hindi siya baliw na magkaroon ng intimacy sa isang babae sa loob ng compound ng NCRPO. Nananawagan kami ng patas na investigasyon. At sana maresolba na ang kaso na ito at sa lalong madaling panahon. Lalo na mga pulis pareho ang sangkot sa kaso. Dagdag pa sa post, nananawagan din kami sa media na dahan-dahan lang sa inyong mga nire-report. Hindi nyo alam ang totoong kwento dahil tuloy-tuloy pa ang investigasyon. December 8, 2024, lumabas ang balita ng pansamantalang nakaburol sa Camp Karingal sa Quezon City ang labi ni Emmanuel.
pero agad itong inilipad papuntang Palawan kung saan siya nakatira. Tumanggi ang kanyang pamilya na magpa-interview sa media. Ayon sa PNP, hindi pa nila nakakausap si Rosemary hinggil sa krimen dahil tila na trauma daw ito sa nakita niyang ginawa ng kanyang asawa. Sa press con ng spokesperson ng PNP na si Police Colonel Jean Fajardo, pinayuhan niya ang anak ng biktima hinggil sa sinasabi nito na hahanapin niya ang iba pang mga sospek. Sinabi niya na naiintindihan niya ang sakit na nararamdaman ng anak ng biktima. Sinabi pa ni Gina, kung mayroon siyang maitutulong, sinasabi niya na trained siya, tulungan niya na mabigyan ng hustisya. Hindi niya pwedeng ilagay ang batas sa sarili niyang kamay. Alam natin na masakit ito sa kanya, sa pamilya. But then again, the PNP would like to assure the family of the dead policeman, we will give justice to their family at hindi natin ito-tolerate ang nangyari na ito. Dagdag niya, tinitingnan rin ang posibilidad na may iba pang individual na naging kasangkapan sa krimen. Sa ngayon, nananatili pa rin palaisipan sa PNP na wala isa man lang sa tauhan ng PNP ang nakapansin o nakarinig sa pamamaril sa loob ng kampo, kahit na dikit-dikit ang mga apartment sa kampo. December 11 nang lumabas nga ang balita tungkol sa sanhi ng pagkamatay ng pulis na si Emmanuel ayon sa autopsy report. Ayon nga sa balita, tama ng bala at saksak sa iba't ibang parte ng katawan ang ikinamatay ng biktima. Sunod-sunod naman lumabas ang iba't ibang post online ng mga ilang individual hinggil sa nangyari kay Emmanuel. May isang nagsabi na labis siyang nalulungkot sa nangyari sa biktima. Sinabi ng babae na kahit ano paman ang iba tong komento sa pagkatao ni Emmanuel, mananatili pa din sa kanyang isipan ang pagiging gentle, good leader, approachable at God-fearing ni Emmanuel. May isang post naman noong December 7 na nagsabing hindi siya naniniwala sa ipinalabas ng media hinggil kay Emmanuel. Ayon sa post, may mabuting puso, disente at respetadong lalaki si Emmanuel. Sinabi din niya na ginawa niya ang post para linawin ang ilang media reports tungkol sa pagkamatay ng biktima. Tingin din na nag-post, ang ilan daw umano sa media ay bumuo ng kwento na nililigaw ang publiko para isipin na karapat-dapat lamang ang nangyari kay Emmanuel. At ang ginawa nga ng sospek ay tama. Sa unang punto ng post, sinabi niya na ang unang report ng media ay hindi dapat lumabas sa publiko dahil pa unang report pa lamang. At kailangan muna ng kumpirmasyon sa PNP. Ang mga lumabas na report ay hindi pa na-verify o nasuri ng maayos. Kaya nga ang unang lumabas sa mga balita ay hindi pa opisyal na pahayag at ulat ng PNP gaya ng sinasabi ng ilang media. Hindi daw dapat umasa ang media sa isang leaked unofficial information. Palaisipan sa nag-post kung ang mga impormasyon na ito ay sinasadyang malik ng mga sospek. Sinabi din niya na ang official written report ng PNP binanggit nila na may CCTV footage sa LG Motel na nakunan si Emmanuel sakay ng Grab taxi. Sinabi umano sa report na mag-isa lamang sumakay si Emmanuel sa kotse at walang kasama. Ipinaliwanag ng post na hindi katakatakang makita ang isang pulis sa nasabing motel at walang mali siya doon. Dahil ang motel ay kadalasang tinutuluyan ng mga pulis kapag may dadaluhan silang training o event kasi malapit ito sa Camp Bagong Diwa. Pangatlo niyang punto, hindi daw porket may kuha ng CCTV na nakita umano si Emmanuel at Rosemary ay may relasyon na sila. Hindi naman daw kasi ipinakita sa publiko ang kuha ng CCTV. Tinanong din na nag-post kung totoo ba na may kuha ng CCTV o wala. Dagdag pa niya, hindi kakaiba ang senaryo na magkasama ang isang pulis na lalaki at pulis na babae dahil nasa iisang compound naman sila. Ang pang-apat na punto, sinabi daw ni Roderick na pinatay niya si Emmanuel sa living room nila after discovering the two engaged in intimate relations. Kung babasahin umano ng mabuti, walang sinabi na huli sa akto kaya pinatay. Sinabi din na nag-post na maraming posibilidad na pwedeng nangyari na salungat sa inire-report ng media. Sinabi lang kasi umano sa PNP report at yun lang ang sinasabi na reason ng suspect sa kanila. Kaya nga daw allegedly ang term na ginamit ng PNP dahil tuloy-tuloy pa naman ang investigasyon. Sinabi pa na nag-post na base sa kanyang contacts at sources, pabago-bago daw si Roderick sa kanyang sinasabi sa interview. Kaya naniniwala ang nag-post na mali ang ibang report sa media na nahuli umano sa akto sa kwarto ang dalawa. Hindi din daw kasi kakaiba ang senaryo na binibisita ng isang pulis ang kapwa niya lalo na kung batchmate naman sila.
Lalo na din daw na ang compound ay puno ng mga pulis mula sa iba't ibang class at batch. Panglima niya ding punto, sinabi na nag-post kung totoong nahuli ni Roderick si Emmanuel sa akto kaya niya ito pinatay, bakit hindi umano ni-report agad ni Roderick ang kanyang nakita nang sa gayon ay maabsuelto siya. Ayon sa Article 247 ng Revised Penal Code, kapag nahuli ang asawa, babae man o lalaki na nakipagtalik sa hindi legal na asawa at napatay ito ng legal na asawa o nasaktan, exempted ka sa parusa ng batas. Ang tanging parusang ipapataw sa sospek ay disiteryo o uutusan ka lang ng korte na lumayo sa asawa mong sinaktan o sa pamilya ng asawa mong napatay. Idiniindi na nag-post na umuwi pabalik ng Baguio ang sospek na tila walang nangyari at nagawa pang linisin ni Roderick ang crime scene. Ito daw ang patunay na plano ni Roderick na itago ang krimen. Hindi din daw dapat gawing katatawanan sa social media ang nangyari dahil sa mga mali at unverified information. May isa pang nag-post na marami siyang katanungan sa takbo ng kaso. Ayon sa lalaki, base sa PNP report sa living room o sala nakita ni Roderick sina Emmanuel at Rosemary, hindi sa kwarto. Isang lugar na hindi naman pribado. Hindi din daw nakitaan si Rosemary ng kahit anong pinsala o senyales ng pagkabalisa. Taliwas sa sinabi ng pahayag ng PNP na hindi makausap si Rosemary dahil sa trauma. Naniniwala din ang nag-post na hindi kaya ni Roderick kahit na tinulungan pa siya ni Rosemary na gawin ang krimen sa napakaikling oras. Idiniin din ng lalaking nag-post na itinago pa ang labi ni Emmanuel para makatakas ang mga sospek mula sa batas. Ayon sa batas ng Pilipinas, pinapractice natin ang corpus delicti. Sa batas, sinasabi na walang pananagutan ang inaakusahan kahit pa umamin siya kung wala namang labing mahanap. Sa madaling salita, kung walang labi, walang krimen, walang kaso at hindi mapaparusahan ang mga sospek. Sinabi pa nag-post na base sa autopsy, ang area kung saan tinamaan ng bala si Emmanuel ay pinabubulaanan ang sinabi ni Roderick na nagkaroon ng komprontasyon. Hindi nag-post na magkaiba ang salaysay ni na Rosemary at Roderick tungkol sa lugar kung saan iniwan ang labi ni Emmanuel. May nagsabi umano na iniwan ito sa ilog sa Pasig at may nagsabi na ito ay nasa Baguio. Dahil din daw sa tindi ng tinamong pinsalan ng biktima, halos hindi na siya makilala. Nakilala lamang siya dahil sa isang tattoo. Ani nga din na nag-post, kahit ano pang pinagawayan, pinagtalunan o samaan ng loob, ang pagpatay kay Emmanuel ay hindi makatarungan at hindi dapat gawing katatawanan sa SOCMED dahil sa mga mali at unverified information. Sa uli, sinabi na nag-post na nakakaya daw ang mga taong hinusgahan si Emmanuel kahit na hindi naman nila alam ang totoo. Ang alam daw ng nag-post, si Emmanuel ay mapagmahal na asawa at tatay, taong may integridad at hindi korap na pulis. Hiling na nag-post na makuha ni Emmanuel ang hustisyang nararapat sa kanya. Magpahanggang ngayon ay gumugulong pa rin ang investigasyon tungkol sa nangyari kay Emmanuel. Ano ang iyong opinyon tungkol sa mga post ng mga nakakilala kay Emmanuel at ng iba niyang mga kamag-anak? Posible kaya na may iba pang dahilan o may ibang motibo kaya nangyari ang krimen? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!